God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. At muli, nagkasama-sama po tayo, brothers and sisters in Christ. Totoo po yung sabi ni sister, second time ko po dito sa inyo, sa community. Kaya super duper excited. Uli ako makarating. Sa sobrang excited ko, nauna pa yata ako sa iba. So, excited ko po talaga makabalik dito nung ako'y kinat po ni Tita Jo, no? Bukas po'y babiyahe po kami. Nabanggit ko po sa inyo na ako po'y third termer po na kagawad po sa amin. Parang kayo councilor po ako third termer. Bukas po meron po kami na seminar sa Boracay, pag-nag-order. Kaya medyo maaga po kami naalis kasi 62 barangay po kami. Magsisikip kami dito sa airport. Pero alam ko po, meron po 40 na alis. Parang pinag-making po siguro. But anyway, sabi niya, sister, sige, kung ako yung magtotok dito sa inyo, talagang sabi ko, excited ulit ako makarating. Second time ko po ito, kaya niloob ni Lord, magkasama-sama po ulit tayo ngayon. Amen? Amen. Araw ng kalayaan, pakitingnan niyan kita. Sabi mo, malaya ka na. No? Kaya nga yung Pasko kanina, habang bumabiyahe, no? Araw ng kalayaan, at malaya po tayo mag-serve kay Lord. Amen. Kahit saan man po tayo dadalhin. Kahit anong oras, kahit kailan. Basta para kay Lord. No? Dapat nga po, salamat sa inyo kung saan man kayo nandoon. No? Sabi ko ito madalas, no? Basta para kay Lord, dapat walang patid ang pag-atid natin ng gawain ni Lord. Bakit? Dahil wala naman din patid ang biyaya araw-araw na binubuhos ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen? No? Kaya yan, kalayaan. No? Kalayaan, matagal na ibinigay ni Lord sa atin yan. And congratulations po sa inyo. Bakit? No? Yung kalayaan ninyo ay ginamit ninyo. Pinili niyo po ang tamang paggamit ng kalayaan na maglingkod sa ating Panginoon. Life is a decision. Naniniwala po kayo. No? Amen. Na ang Yes. buhay ay kulong-kulong. It is a series of decision. Kanina lang yung pagising natin sa umaga. Pagdilat ng ating mga mata, nagsisimulan na tayo mag-decision para sa buhay natin. No? Pagdilat po ng ating mga mata, dahil holiday ngayon, ito po ang pagdidesisyon natin. Babangon na ba ako o mamaya ako? No? Kasi wala namang inaalala na iba, baka lang work pa rin sa office. No? No? Pag nag-desisyon ka, nababangon ka na. Magdidesisyon ka na naman. Ano yun? Maliligo na ba ako o kakain muna? Di ba? Pag nag-desisyon ka, maliligo ka, magdidesisyon ka naman. Ano ba isusunod ko ngayon? Di ba? No? It is a series of decision. But ulitin ko, congratulations, no? Sa lahat ng decision na ginawa natin sa buhay natin. Ito yung the best decision. Ano po? Yung mag-serve tayo kay Lord. Amen? Brothers and sisters, sabi ko nga, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, sabihin mo na kay Lord kung anong gusto mo. Gusto mo sa buhay mo, sa mahal mo sa buhay, kung anong gusto mo mangyari sa buhay natin. Walang dahilan si Lord para hindi ko gano'n. Kasi nagseserve po tayo sa Panginoon. Amen? Makitignan mo ulit ka kami. Congratulations. Sabi mo, nagseserve ka kay Lord. Amen? Amen. Brothers and sisters, no? Yung ating topic is nasama pala ito. Maganda pina-email ko lang kayo sa pero maganda po ito. Ito yung binibigay ko po pag nagbibigay ng retreat recollections sa mga anak ninyo. Tama-tama, nandito na po. Para na rin po ito sa inyo. No? Katatapos ko lang po kasi yung mga eskwelahan nabibigyan yung mga retreat recollections. No? Kaya ito binibigay ko ito sa kanila. Sabi ko nga sa inyo yung mga anak. Pagbuti na lang nandito po kayo kasama kayo. Sabi ko sa kanila, introduction ko. Mayroong dalawang musika na gustong marinig ng mga patulang mo para sa inyo. Dalawang musika. Pero sa dalawang musika ito, meron dapat na nauna. Meron dapat mauna. Siyempre, yung mga estudyante, ano ba yun, no? Sabi ko, ito, unang-unang gusto mapakinggan ng musika ng mga magulang ninyo. Ano yun? Meron ba kayo alam na fragment po ngayon? Moving, graduation? Di ba ito yung unang-unang
mabilis tumapa kasi ayaw na ayaw ng magulang. Bagamat gusto niya marinig, mauuna yung isa. Ano yung isa? Ten, 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 ten. Ayaw na magulang yan. Gusto marinig yan, pero ayaw yung mauuna isa po sa naunang gusto mauna. Bakit? Kadalasan po kasi lahat po ng naunang yan ang napapakinggan, hindi mo pinakakasakit ng pagkakas. Diba? May lyrics pa yun. Here comes the bride, 6 months inside. Ayun, no? Kaya napipili kang ipakasal agad kasi ano nangyari? May pondo na. No? Kadalasan po talaga sa mga estudyante na nauuna po yun, hindi na nakapagpapagos ng kaya. Amen? No, yan ang sinasabi ko. Ito po yung una kong binibigay ko sa kanila. The story about the tiny frogs. No, diretso na po natin kasi nagtatong po kasi ito para mas mahaba. Basahin ko po at basahin nyo rin po ng inyong mga mata. Dito po ako sa maraming nakaupo. Para hindi po ako nakaharang po sa inyo. Ayan. Okay. Dito na lang. Basahin ko po. Basahin nyo rin po. No? The story about the tiny frogs. There once was a bunch of tiny frogs who arranged a running competition. No, doon pala sa kanila, meron din po palang ganitong mga events na ginagawa. No? Takbuhan din pa yan. Meron pa mga naging athlete pula dito. Panahon din yan. May mga naging, ayan, basketball. Ano po? Talagang running. Ayan, running ko. Tama-tama. No? And the goal was to reach the top of a very high tower. Ayan, medyo mataas talaga yung tower na yan. Kaya pinutol ko na. Baka umabot kasi din sa bukong. No? And diretso po natin. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestant. Parang din pala po sa atin, pag may mga ganyang event, marami din po palang nanonood. Yung iba, nagpupusyoso na. Yung iba, mga marites lang, ganyan. Pero yung iba, syempre, nag-cheer yan. No? May mga kanya-kanyang pambato yan. At kadalasan na cheer nila talaga namang, yan, kaya mo yan, no? Kaya mong gawin iyan. Diretso po. Now, and the race began. Ayan, takbuhan na po sila. Honestly, no one in the crowd really believed that, tuloy natin, that the tiny frogs could reach the top of the tower. Kahit marami palang nanonood po doon, wala ni isa man na naniniwalang mayroong magtatagumpay, na mayroong mag-champion. Ayan po, no? You heard the statements such as, oh, way too difficult, they will never make it to the top. Ito na po, no? Sa isa na natin na nagsisigawan. Ayan po. Or, sige po, not a chance that they will succeed. The tower is too high. No? Sa lahat naman ng mga cheerer, ito yung mga nagsisigaw na negatibo ang sinisigaw, hindi positibo. Amen? Napapansin po ninyo? Ayan, no? Puro negatibo. The tiny frogs began collapsing one by one. Parang tama nga yung mga nanonood. Kasi isa-isa nang nagko-collapse, no? Nakakita na po ba kayo nagko-collapse? Lalo ng mga nakaraang araw, di ba? Sobrang init, bigla meron nagko-collapse, di ba? No? Kapag makikita mo sa Facebook, bakit ba init-init ngayon? Isa lang ang dahilan nila. Ano sabi? Nagpa-practice na raw. Pinagpa-practice na raw tayo. Itong mga taong ito, gusto yata siguro doon sila makita. You know what? Ang totoong pagpa-practice, yung nandito ka sa buwan ng Panginoon. Amen. Amen? Yes. Ito talaga yung pagpa-practice eh. Di ba may kasabihan? Practice makes Perfect. perfect. At tuwing nandito ka, practice ka na, maka-perfect mo. At pag na-perfect mo, sigurado, tanggap ka na doon sa itaas. Na Amen. pinag-practicean mo. Amen? Thank you, Lord. Hindi mainit eh. May pang-practice na. Doon tayo pupunta. Kita-fix tayo sa finals. No? Ayan po. No? Except, nakakita na kayo ng collapse. Palangan ng collapse. Nakakita na kayo. Except for those who the press tempo were climbing higher and higher. Ibig sabihin, mga naghanda yan eh. Mga nag-ensayo, nag-practice. Ito yung athlete. Talagang pinagpapapracticean niya pag nilaban na. No? Ako'y naging player din po ako. Player din ako ng basketball. Kung kilala niyo si Jerry Strand. Hindi, taga-Valenzuela. Ay, pagalas din yung practicean po yan sa St. Jude sa basketball. Pero sa kilala po kami kaibigan.
Shell. No, nag-work din po ako sa Shell. Shell player, PBA player po siya. Talagang ganun yung practice siya. Grabe yan, pag dinikitan mo, may siko ka agad. No? Kaya ganun ang ano na kami. No? The crowd continued to yell, "It is too difficult. No one will make it." Parating negatibo ang sinasabi, yung crowd na marami, tatlo na nga lang din. Collapse na rin yata siguro. No? Talagang puro negatibo. More tiny frogs got tired and gave up. Get it? But one continued higher and higher and higher. This one wouldn't give up. No? Marami nang bumigay, pero ito, sinisikap niya, pinipilit niya mapagtagumpay. And at the end, everyone else had given up climbing the tower. Talagang bumigay na. Ano ba? May mga pangarap ka ba noon na sumuko na? Ano? Na hindi mo napagtagumpayan? Na hindi mo kinaya? Na bumigay ka? No? Di ba minsan dumarating sa atin? Dito. Except for the one tiny frog who after a big effort was the only one who reached the top. Ibig sabihin, mayroong nag-champion. Mayroong nagtagumpay. Amen? Then, all of the other tiny frogs naturally wanted to know how this one frog managed to do it. Kasi marami nang bumili eh. Samantalang ito, nakakaya niya. No? A contestant asked the tiny frog how the one who succeeded had found the strength to reach the goal. Pero isang kalaban niya, contestant din, naglakas ng loob, lumapit sa kanya at nagtanong, paano mo nagawa yun? Eh samantalang mas malaki pa ako sa iyo. Mas handa-handa sa iyo, mas nauna pa akong nag-practice sa iyo. Eh ikaw, parang tsura mo, lampayato. Parang ganoon, no? Tinanong siya. It turned out that the winner was, sige nga, akit nga natin. It turned out that the winner was that. Ano ba? Madilit ba? Okay. Sige. Ayun. Nagbaliktad. That the winner was. Death. Okay. That. Okay. The wisdom of this story, frog news. Never listen to other people's tendency to be negative or pessimistic. Amen? Nag-guess po natin. No? Why? Because they take the most wonderful dreams and wishes away from you. The ones you have in your heart. No? Minsan sinasabi ko ito sa mga estudyante. Di ba, minsan narinig nyo, lalo sa mga matatanda, aral ng aral, tapos mag-aasawa din. Alaring magyayari. Di ba mga ganoon, yung mga lola dati natin, lalo na pagbabae? Di ba, pagbababae na yun? Pero, kung meron kang pangarap sa buhay mo, lahat ng negatibo, huwag mo nang intindihin. Kasi kapag inintindi mo iyon, tulad niya ng sinabi dito, no? Mawawalan ka ng pag-asa, masisira yung iyong focus, di ba? No? Makaka-apekto sa iyo. Always think of the power which works well. Naniniwala po ba tayo na talagang makapangyarihan ng salita? Amen. Amen? Yes. In creation, di ba? Genesis chapter 1. Lahat ng ating nakikita bago tayo nilikha ni Lord, ginawa na sa pamamagitan ng salita. Amen? Amen. At tayo rin po, di ba? Pag may sila, testingin niyo po, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo po, sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Di ba? Parang wala naman sinabi. Alam mo ngayon. O, di ba? Salita lang natin, naiiba natin yung mood o yung di ba yung tao kung ano yung nararamdaman natin pamitin ng salita. Because everything you hear and read will affect your actions. Tama? Tama. Amen? Yes. Amen. No? Eh, di ba minsan pag may planning tayo, maraming medyo okay na dito, okay ito, tapos bigla may ibang against. Di ba?
Lima na kami okay, ikaw. Parang iba lang dating ngayon, iba lang dating. Di ba? No? And, okay. Therefore, sige po, always be positive. Di ba pagka na kay Lord tayo, lagi dapat positive tayo, positive. No? Ito yung faith natin eh. Nananatili ng titiwala tayo sa Diyos. Lalo para kahit sa Kanya itong ginagawa natin at para sa ikabubuti natin at ng mahal natin sa buhay. Amen? No? Sino ba senator yung lalo na sasalita? Yung number 1 senator. Mukhang binoto ninyo. Number 1 senator, alam niyo sa baba sa amin, ang guru ano namin, yung guru, alam namin, ang guru, si Senator Rocky. Diba? Si Rocky Dito eh. Kung babasin yung lulo sa kanyang biglang si Rocky, siguro, di ba, yung kasikatan. Tapos mas siya. Sinuportahan siguro talaga. Tapos yung mga gumagaya-gaya sa kanya. Di ba lagi niya sinasabi ito? Sabi niya? Iba yung nasa isip niya. It's liver or lover, boy. Sabi niya lagi ito, huwag kang aayaw. Think positive. Di ba? Huwag kang aayaw. Think positive. No? Kung kilala ninyo, ito, mga kuya, kilala niyo ba sila ng Michi Sakuragi? Ako iba kilala dyan. No? Ito yung pero kilala ng mga anak niyo ito. No? Si Hanalisi Sakuragi, siya yung bida sa Slam dunk. ano yun? Islam dunk. No? At si Hanalisi Sakuragi, mahal na mahal niya yung basketball. Gusto niya yung basketball. Pero yung basketball, walang gusto sa kanya. No? At mas gusto sa kanya yung martial arts eh. Yung mas gusto sa kanya. Pero hindi siya umayon. Laging positibo nasa isip niya. Magagawa ko ito. Magagawa ko ito. No? Kaya naging Islam na finish siya. Champion yung team kita. No? Magagawa natin. And above all, ito pa masaya. Be there when people tell you that you cannot fulfill your dreams. No? Pag-attend lang natin ang gawain ng Panginoon, may mga naghahadlang na sa atin eh. Minsan, itong masakit, mahal pa natin sa buhay. No? Kapag anak pa natin, atin ang atin, ala naman nangyayari eh. Yung mga ganun eh. Hindi nila nararamdaman at hindi nila alam kung ano yung ating nararamdaman. Na kapag nanangkili na sa Panginoon, ano, yung lakas si Lord ang nagbibigay. Yung kagalingan, si Lord talaga ang nagbibigay niya. Although meron tayong pambili ng gamot, may pambayad sa ospital, may pambayad sa doktor, lagi po natin tatandaan, si Lord pa rin ang magdidesisyon na ating kapatid. Amen? No? Marami natin, yaman-yaman eh. Alam pa lang sa Diyos. Nagkasakit na kung gusto yaman. Tama? Amen. Okay, alam pa lang kay Lord eh. Pero sa dinesisyon ng Lord, alam ko. Eh, nasa aking kalaki. Lagi. Amen. Amen? Thank you, Lord. Kaya sabi natin, attend lang tayo ng attend. Mag-atay pa tayo ng attend para maranasan din na kung ano yung nararanasan. Amen? No? Always this, I can do this. Okay, Lord, magagawa natin. Ang sabi niya, di ba? Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay, di magagawa. Yes. Di magagawa. Bakit pag nandiyan po sa kayo, dalawang piraso lang? Parang bitin yung sayawan ninyo. Isang bagay, di magagawa. Nag-iisa. Nalimutas natin ang mga problema kung tayo'y Magkakaisa. Ang suliranin dakling mapaparang may bagong buhay. Pagka namin Lord ka, di ba? Laging nasa isip mo, magagawa natin lahat ito. Ulitin ko, lalo higit pa para sa Kanya at para sa isabubuti mo at ng mga mahal ko sa buhay. Amen? Amen. No? So, holiness. No? Sabi nga, di ba, pag tinatanong mo, ito ba talagang tapat na nagsiserve kay Lord? No? Ito ba talaga isang tunay na preacher?
ikaw ba talaga isang tunay na lingkod sa Panginoon? Minsan yung tanong na yan, nakikita sa kung paano nangyayari sa buhay mo. Parang ganito po yan. Meron pong kanta, dito na mababasa na po natin kung ano dapat natin gawin para maging mapabuti ang buhay natin at patuloy na ibuhos nila ng pagpapala. Ang sabi po sa awit, I know the Lord will answer all my prayers. Diba? I know the Lord will answer all my prayers. Bakit natin nalalaman na tutugunan ni Lord yung ating mga panalangin? Talaga, Lord, bigyan mo po kami ng pagpapala sa araw na ito at nangangailangan po ang aking pamilya, Lord. Kailangan, di ba, minsan pagdating ng ating Lord, kailangan po namin ng ikapupulo ng pangailangan na sa amin ng buhay namin sa aming pamilya. Di ba? Minsan nagdadasal din tayo, magandang hanap buhay, di ba? Magandang nakapagkakitaan, no? Para sa pamilya. Tapos sinasabi natin, alam kong hindi din Diyos ang panalangin mo. Paano natin alam? Yung po yung sa kasunod na lyrics. Ano yung sinabi? Kung If I could live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. Napupalaga ko, di ba? Kapag tayo ay namuhay ng banal, namuhay ng matuwid, iniwaksin natin ang lahat ng masama, brothers and sisters in Christ, ipagtatalog din ang lahat ng ating kaibigan sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Buhay ng banal. No, kaya nga sinabi, no? Holiness. Sige po. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Ano ba sabi niya? Be holy because I and your Father in heaven is holy. No? Maging banal kayo sapagkat ako, Ama ninyong nasa langit, ay banal din. Pero, brothers and sisters, naniniwala po ako sa mga oras po na ito, sa ating community, ito kasama na po ako dito, wala pong banal. Amen. Tama? Amen. No? Pero, imposible ba o posibleng merong maging banal? Posible. Yes. Parang hindi tayo sigurado sa sabi natin. Yes. Kung imposible sa atin, walang Imposible sa Diyos. imposible sa Diyos. Bakit? Eh, di ba meron naman dalawang Pilipino? Meron naman Pilipino na naging santo. Yes. Dalawa po yun. Kilala niyo naman siguro kung sino sila. Si Lorenzo Ruiz, Lorenzo Luis de Manila and Pedro Calunsod. At Pedro Calunsod de Victorio. De Cebu. Sabi nila de Cebu. Pero pinanganak daw sa Iloilo. Pero may natin problemahin kung saan nila nilalagay. But ang importante, ano po, dahil na Pilipino na santo at posible na isa sa atin ang sumunod. Pagkatingnan yung katabi. Bagay kaya? Santo? Bagay na. Saint, wala kayong mga name tag. Saint Grace. Wow, bro. Santa na. Biyaya pa. Blessing pa. Ano ba? Santa Diyos. Saint Juday. 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 Parang si Juday. No? Ulitin ko, no? Wala imposible sa Diyos. Subalit, sa panahon po natin, sa mga oras na ito po, wala pa pong banal sa atin. Pero pagdating sa holiness na tinatawag na ito po, ang ibig sabihin ito natin ngayon ay ang pagsisikap natin masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Sabi ng simbahan, every Sunday, magsimba tayo. Tama? Amen. Ipag ba natin ito? Yes. No? Pag Amen. inutos na simbahan, every Sunday magsimba, ibig sabihin, pagka ito ay sumunod, ito ay isa uri ng pagpapakapal. Amen? Dumating ng prayer meeting. Diba? Every Wednesday, nandito
tayo, ito po ay isang uri ng pagpapakabanal. Sino ba yung mga partners dito? No? Mukhang talagang out of town yata ay holiday eh. No? Holiday, alanganin yung holiday ngayon. Hindi nila nagawa urong ng Monday or Friday. Bakit? No? Nag-question na kasi iba eh. Bakit? No? Hindi naman yung 12 ang araw ng kalayaan. Parang gano'n ang nagiging tayo eh. No? But, dito po, lahat ng iliutos mula sa ating Panginoon sa simbahan, ito ay isang uri ng pagpapanal. Amen? Di man tayo banal, pero sinisikap po natin masunod ang kalooban ng Diyos. No? Ito, tignan po natin. No? Ito ba? Paano malalaman kapag ang tao ng kapakabanal? Ito yung mga ide. Di ba ginagawa ito? Yung bang pagsusuot ng scapular? Ng mga sacramentals. Pagka ganito, sacramentals, yung mga ganito, rosary bracelet, ang tawag po dyan sacramentals. Diba? No, iba yung sacrament. No? Iba yung sacramentals. Ng sacramentals, ano yun? Na kaya ninyo suot ito, naniniwala ka na meron Diyos. Amen. Pero, kapag nagsuot ka ba nito, ibig sabihin ba, banal ka na? Hindi. Hindi ka rin. No? Minsan lang, meron may suot dito, mas malaki ka sa cross eh. Siguro mga isang kilo yung tiga. Ganyan mga mulutan eh. Di ba? Exaggerated na yung magsuot. Pero kahit na isuot mo namin ito, scapular ka man dyan, may masari ka man tayo, hindi pa rin ito magkakatunay na tayo ay banal. Amen? Scapular ko lang po yan. Ito naman po yung rosary. Yung bang pag-rosary po natin mula umaga, halimbawa, 3 beses ang araw, may umaga, may tanghali, may gabi, no? Ibig sabihin ba, kahit alam mo yung buong misteryo, kaya yung buhay mo, punong-puno rin ng misteryo. No? Na ibig sabihin ba nun, kahit kabisado mo lahat, iyan. Ibig sabihin ba, banal na? Hindi pa rin. No? Kaya nga siguro, nalikha yung kanta, yung pale, na sumakay ng jeep, tapos nag-rosaryo. Bakit ba kadalasan yung tao pag sumakay ng jeep, nag-rosaryo? Ano? Kadalasan, ano yun? Yung kanilang parang para hindi na sila mainit sa biyahe. Kadalasan, yan ang, di ba nga? O yung iba nga, di ba? Pampatulog. Di ba? Nag-rosaryo para makatulog. Eh, matagal na kwento na ito. Ating gawin pa ito na ito, di ba? Ang inaantok na. Eh, second mystery pa lang, pag-isip ko na yung sushi ko. Hindi pa lang nagpapaantok na. No? Eh, di nakakatuwa yun yan. Na nakasakay sa jeep. Nag-rosaryo, maging umayan. Biglang pumreno yung jeep. Nung pumreno yung jeep, iba na yung ba sa bibig? Boom! Di ba? Nag-rosaryo, tapos ganun din pala yung bumukal sa bibig natin. Ano? Makikita ngayon ng mga tao kahit na nag-rosaryo. Ito ba ibig sabihin? Nag-rosaryo, banal ka na. Samantala ang bumukal sa bibig natin. Eh. Di ba? Kung hindi magaganda. Amen? Walang iniwan sa dito. Hallelujah. Praise the Lord. Pagdating sa bahay, ano na? June. Amen? No? Invite, masasabing banal. Ang dami imahen. Ito, yung mga images. No? Kapag may mga images pa tayo marami sa bahay, no? May mga taong ganito, yung mga images nila, mga life size, mga malalaki pa. Alam niyo, nagpaka sa isang community sa Batangas, matagal na ito. Before pandemic pa po ito. Ang community po iyon, ang kanilang prayer meeting ay linggo, pero alas 3 ng hapon. Maaga. Kasi yung chapel po ay nandanda sa gitna halos ng bundok, ay ng bukid, kalsada ito, bukid po iyan. Yung pagpagawa ng chapel sa tita, nalapit yung bahay. Kaya maaga yung kanilang prayer meeting kasi medyo yung iba kasi dito, yung iba sa inyo. Stress prayer meeting, maalis sa bahay, mga alauna, maalis sa bahay. Nag-ibig mga eksakto, alas 3. Kaya ginagabi na pagka uuwi. No? Kaya na, alam niyo na invite. Talaga, tumanggap po ako noon ng regular. May regular po ako sa kanila na araw ng linggo.
Alam niyo, yung time na iyon, natapat po sa anniversary ng talagang community ko po sa Venezuela. Kaya nagpaalam ko sa amin dito sa inyo. Kaya pwede po mag-adjust tayo ng prayer dito mas maaga. Alauna. Kaya pumayag naman sila. Okay, para maaga rin nakakaulit. No? Kaya din pagkatapos ko mag-talk, siguro wala pang alas 3 na tapos po ako. Sabi niya, Brother Moises, malayo pa yung Venezuela. Galing din sa Batangas. Merienda mo na kayo. Sige po. Ako'y nagpaunlak ko ng merienda. Pagkakit, yung bahay nila, yung parang hagdan, mas may silong. Tapos yung pintuan, nandun na yung sala, nandun na lahat. May silong sila. Parang yung bahay dati. Tapos yung bintana, yung kapis. Bakit talaga naman silong para sa akin? Tulungan ng manok. Ayan. No? Alam niyo po, pagbukas ko ng pinto. Agulat ako, bakit may malaking imahin ko dito? Ang dito sa kaliwa ko. Ano po ito dito ako? Wardya? At kahit saan mo tumingin ko, may mga imahin ko laki. Tapos sabi niya sa akin, nananaw ko sa akin, mga magulang. Gagawa niya ba ng damit? Napakamahal daw pala ng pagpapagawa ng damit. Ibinukusis ko. Grabe, ano po ba? Doon ko lang nakakita parang talagang akala mo kasi laki mo. Na talaga. Pagkatapos ko kumain, alam mo po, nakapita. Ako po'y malayo yung babiyahin ko po. Pwede po ako nakasiya. Ano nagagawa mo sa sabi? Diretso lang po kayo pangatlong dito yung bukas siya. Alam mo po, pagbukas ko yung dito. Wala pa po. CR eh. Pagsan ako, doon ako nagula. Hindi ko pala ako paano forma ko. Paglabas ko ng CR, English na press, pinagpakawisan po ako. Totoo po ito na. Paglabas ko ng CR, dito sa inyo na nagsabi, alam ko po, brother, may itatanong po kayo sa akin. Dito, bakit ka po kayo sa CR? Meron po, imahin po. Eh, gusto ko ng aking husband, pinagpindihan ko na po, total, natin naman pa yung movie. Ganyan, gano'n. Sige po, ano yung punto ko dito? Hindi naman dahil magaganda yung altar natin sa bahay, may malalak tayo imahin, hindi naman ibig sabihin na ang nakatira po doon. Banong. Amen? Yan mga ginagawa ng maraming tao. Masabi lang na sila ay bayay. No? Ano pa ba yan? Pilgrimage. Yung pupunta pa sa Holy Land, gagastos ng 150 to 200,000 na ngayon. Tama? No? Gagastos pa wala na mapunta doon. Makatapak doon sa Holy Land. Pag nagpunta po ba tayo, pagtapak natin, banal na rin doon. Diba? Ikwento nga lang, diba? Yung sasakay ng pangkat sa Jordan River. Siningin $20 na ang pagsakay. Sabi ng Pilipino, makamahal naman pala dito. Pasakay ka lang ng pangkat, $20 na. Ngayon alam ko na kung bakit ang Panginoon kagalap ka lang. Ulitin ko, nagagastos pa tayo ng malaki, makapunta lang doon sa Holy Land na tinatawag, brothers and sisters. Lagi ko sinasabi sa community ko ito, yung Diyos na pinuntahan po natin at yung Diyos na nandito sa prayer meeting po natin. Isang Diyos na Amen. parehas lang po iyon. Amen? No? Yung Diyos na mararamdaman na, at siyempre mararamdaman Holy Land, at yung Diyos na mararamdaman dito, siya rin po iyon. Nagugulat na lang po ako pagka ganito eh. Bali nag-announce po sa isang simbahan, healing mass. May malaking tatong, healing mass, ganito ang day. Alam niyo, kabilang simbahan, hindi na rin magsisimba. Bakit? Eh, may announcement, healing mass eh. Pero ang hindi nalalaman ng iba, brothers and sisters, kahit na hindi healing mass man yun, hindi healing mass sa'yo, regular mass, parehas ay healing. Amen. Si Lord yun natutupon at nagtawag. Amen. Yes. Amen. Amen. Pag tinataas yung ostya, ito ko lang. Sa pananampalataya po natin siguro. May sakit po ako. Eh, ikaw ang magpapagaling sa akin. Eh, na siya. Ang dating na siya. May healing. No?
Pilgrimage. Sabi ko nga rin tayo, ngayon feedback natin guys, nasa pilgrimage ngayon. Nasa Batangas. Maria, Pantipillo. And, of course, ito. Masasabi ba ikaw ay banal? Ito, kadalasan ng tao eh. Ano yun? Pag nakikipagkaibigan sa kinikilala ng taong banal. Sino ba yung makilala natin taong banal? Diba kadalasan mga kaparihan? Marami nakikipagkaibigan dyan sa mga pare. Ito, kaibigan na nila, ano ba ang pakiramdam nila? Banal na rin ba sila? Pero ang pare na mismo, ang kaparihan na mismo, ang nagsasabi sa atin na sila mismo namumumpisal pa rin sa obispo. Amen? Ang ibig sabihin, kahit natin na di banal, eh nagkakansala pa rin. Amen? No? Kailan ba pumupunta ang obispo sa simbahan? Kapag may fiesta. Kapag fiesta doon sa nasasakutan ng simbahan, pumupunta ang obispo. Hindi nyo po ito. May fiesta, isang simbahan, pumunta ang obispo. Siyempre, busy yung simbahan. Bakit? Maraming misa yan. May binyag, may kumpil. Di ba? Dahil hindi yan obispo. Alam niyo, pagdating ng gabi, yung pare, pagod. Pero yung obispo, parang hyper pa rin. Energetic pa rin. Yung pare, parang si Bishop, parang hindi na ba ako. Ikipag-usap pa rin sa mga church workers. Talagang entertain pa rin. Siya talagang entertain. Ito si Padre, lumapit kay Isha. Sabi, Isha, ano yan? Eh, medyo napapagod na po ako. Ay ako po yung magpapahinga na akin na po ako. Naulo namin magpahinga sa iyo. Sa second floor din po yung kwarto po nila. Isang kwarto lang po tayo. Pero magkahiwalay po tayo ng kama po nila. Diretso lang po kayo. Sabi na Bishop, kasi yung Padre, kaya pagod na. Kaya gusto na natin. Eh, ito si Padre, kahit pagod na po ito, hindi po ito nakakalimot na magdasal at lumuhod sa atin ng altar. Kaya si Padre, lumuhod po muna, nagdasal po siya bago siya. Kaya kahit na siya naantok na, papagod na, talaga po nagdasal po. Hindi niya po alam, si Bishop pala, halos kasunod niya. At pagod na rin pala, si Bishop gusto niya magkaina. Pagbukas po ng pinto, nakita niya si Padre, nakaluhod-luhod sa altar. Sabi ni Bishop, nakot si Padre. Kaya siya kayo nagdadasal, ang lumakulubig sa altar. Kaya ako'y pagod na, gusto ko lang sana lumulubig. Kaya lang nakakaya naman, makasabihin Bishop pa na hindi ako nagdadasal. Kaya ang ginawa ni Bishop, tumabi po kay Padre. Lumuhod na rin po siya. Naramdaman ngayon ni Padre si Bishop. Ako po, si Bishop, naabutan pa ako. Kaya alam ka naman, kung mga tao dito, Bishop pa naman siya, palit naman. Alam mo si Bishop, nasa isip ko, tagal pa lang magdasal dito. Handa na ako. Alam ka naman ako, kumakat agad, ako nahuli, Bishop pa naman ako. Sabi, ganun din sa Bishop. Tagal din pa lang magdasal dito si Bishop. Alam niyo, yung dalawa, ulitin ko po, itong mga lahat ng ito, hindi po ito nagpapatunay na kahit na ginagawa po natin, although ginagawa natin ito dahil sa ating pananampalataya, pero hindi pa rin po ito ang nagpapatunay na ang tao ay banal. Amen. Amen? Amen. Kaya ang yun ang sa ako. Kaya, no, ang pagpapakabanal, ang kabanalan, ang tumutugon sa mga tanong na, eto po, basically, no? What you see and what you hear. No? Ito yung nasa iba. Kung ano yung nakikita sa atin at naririnig sa atin. What you say na ating sinasabi. Baka mamaya, nakikita tayo, umati ng prayer meeting, day minister, sino mo nag-minister dito? No, okay, day minister din po ako, hindi lang po ako nakapag-renew dahil sa mga schedule po, alam naman ng pare. Baka mamaya nakikita tayo sa survey, pagdating natin sa bahay, nakatambay din tayo sa tindahan, may alin nila. At sinabi natin, pray, ang patulog lang. Duro ganyan dati, no? Ganyan dati. Ikaw naman, siyempre, parang pakikisama.
Kaya lang, nakita ka sa simbahan ng Matin Prayer Meeting, tapos makikita ka rin sa tindahan, umaakin din ng meeting, drinking. Di ba? Yan mo yung sinasabi. Ito yung tumutulong sa mga kung ba yung ginagawa ay naaayon din sa kalooban ng Diyos. Pampagana lang. Ganyan talaga yun eh. Di ba? Isa, dalawa, tatlo. Pampagana. Di ba? Dapat, 5, 6, gandigana. 7, 8, 10, pahigana. Kaya, pampaantok. Pinasabi nila. No? Pero, ito yung, conflicts, no? Aliwas sa ating pagkakilala sa ating paglilingkod. What you hear, ano ba yung sinasabi natin? Yan yung sinasabi ko kanina, praise the Lord, hallelujah. No? Pagdating sa dalwas, praise the Lord na pala. No? Na tayo nagdadasal lagi. No? Tapos yung bumubukan sa bibig natin, magalit tayo sa ating mga apo. Ako yung ano yung salita na narinig sa akin. Amen? No? What you say, eto naman sa atin, what you think. Ikaw ba'y tagal-tagal na natin sa community, pero nag-iisip pa rin tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Amen? No? Ang gospel natin kanina, tungkol sa pagkakas. Lord, nakakabis yung CLSS, di ba? Christian love. No? Ito po ang tunay na pagkakas. Ano po yun? Na kahit gaano kalakas o kahit gaano mo kakilala ang kahinaan ng bawat isa dito sa community, napagtatagumpayan mo po yun. Ano ibig sabihin? Kung sinasabi mo, ang sungit nito, ang sama ng ugali nito, pero napagtatagumpayan mo siya, ibig sabihin, lumago ka na po sa pananampalataya. Ito po iyon. Na kahit ganito, yung kahinaan niya, hindi mo na siya pinag-iisipan ng kasama. Pwede tumali ng dito kasi ang gano'n. Diba? May issue, wala na po sa akin. Kasi sa mga speakers, may mga issue din. No? Pero dahil nag-exercise sa Panginoon, hindi na po na pinigil po. Hindi na kami nag-isip ng ano pa sa mga ibang speakers. Alam mo naman, katagalan ng community niyo, napapalitaan naman siguro. No? And what you feel, ano ba yung nararamdaman mo sa bawat isa? For way, in this net, naiinis, nakakabal. Diba? Minsan pagka may ginawa sa'yo hindi maganda, iinis ka na. Pero pag nakinword ka na, pag may ginawa sa'yo hindi maganda, nakakawag ka na sa kanya. Bakit? Matagal na kay Lord, ito hindi ba siya nagbabaka na. Alam mo na rin mo pag-pray siya. Amen? Ginawa ka na hindi maganda, patuloy mo doon ng maganda. Patuloy mo doon. Ito yung pagtulong sa kamay. Gustong maging maganda. At ang sikreto, ano po ang sikreto? Ito po. Susi. Sign ng isang taong nagpapakabanal. Of course, yung lecha ay mayroong sariling community. Kaya, okay tayo. Invite pa tayo. No? A model community, ano yung model community? Nananatili sa pagkakataon. Every second Wednesday, next speaker. Yes. Si Aaron next speaker. May mga problems. May group sharing, may bawal sabi. No? Nananatili sa pag-aaral, pagbabahaginan, no? Model community, kung anong meron, sinishare. Bakit? Kasi lahat ng nasa atin, lahat na kung anong meron tayo, sa kanya naman yung galit. Amen? No? Minsan niya, may malapit pa na medyo brother, sure talaga ako. Malapit na kami matutunan mga ganoon di ba? Ito madalas, kung nasabi ko sa inyo, okay lang po na kayo napitan. Huwag po kayo magdadamdam. Madalas kayo ang lalapitan. Kasi, ano po,
Madalas kasi hindi nakikita sa inyong nagpapala ng Diyos. Sa inyo nakikita yung blessing nila. At huwag po tayo matatakot maubusan kapag tayo magbibigay. Kasi, bigay ka ng bigay. At Diyos naman, buhos ng pagpapala sa iyong buhay. Hindi po tayo maubusan. Amen? Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. No? Pagkakaisa, o ulitin ko, pagkakaisa, hindi pinagkakaisahan. No? Nasa pinagkakaisa. Masinulino, pinagkakaisahan. Ayan. No? Pagkakaisa. Kaya nga community, sama-sama, nagkakaisa. No? Hindi na yung minsan na-invite ako, na-invite ako sa community. Nung nakita ko ng elder, grabe naman sa buti ito. Speaker namin, alam mo, iba rin yung miyembro ko. Iba rin yung mga miyembro namin. Pinagkakaisahan ako. No? Kapag nag-talk ka, patamaan mo ha, patamaan mo. Minsan din ganun pa. Eh, syempre, prepare topic ka. Ay, leading ng Holy Spirit, kaya yun ang sasabihin mo. Okay lang po yan. Nag-talk po ako. Nagkasa nag-talk, nag-pray ko. Habang nag-pray ko, nag-pray ko ako ng iyak ng iyak. Nagpapay na. Tapos nag-pray ko ako na. Ako ko na iyak ng iyak, ito ko ay nakapa. Mother voices, yung talk mo. Tinamaan ako. Anong ibig sabihin? Hindi pala yung problema ng community. Hindi natin nakikita. Yung Haris Bingo. Alam natin yun. Meron tayong ginagawa o sinasabi or nasa atin na hindi natin nakikita. Mali pala para sa atin. Amen? Paulitin ko, nagkakaisa. Hindi pinagkakaisahan. And sama-sama sama-sama sa Panginoon. Amen? Meron na tayo prayer meeting. Prayer gatherings. Dati, puso ito. Ewan ko ngayon, nung ako'y 1991 po ako naging consultative. Mag-end ng CLSS. Naging charismatic. Yung time na iyon, no, puso ko yung quiet time. Alam niyo ba po yun? Quiet time. Hindi nagseset ka ng oras para sa personal ng pagkakalapin. Pagkatapos nun, may group. May mga group po na kayo. Yun. No? Meron ding oras, kasabay-sabay kayo. Nananalangin. Amen? Effective po yung sabay-sabay na nananalangin. No? Effective po. Talaga naman, nagiging strong. Yung cell, yung pinagawin. Pati yung community, kung sabay-sabay na nananalangin. Ang kung sinisikat po yung ating mga mayroong oras po kami na mag-accept po kami. Dahil segundo lang po. Sabay-sabay na nananalangin. Yung sister ko kasi Beth, yan ako sa Emma, nasa Malaysia po siya. Tapos siya isa sa community. Kasi dalawa sa Malaysia. Basta ito yung oras ng pananalig. Yung oras na nilagay ko po, 11 pa po lang, hindi ko kung kasama. Hindi sa Beth, kasi nasa pananalig tayo kasama. Yan ito po ito. Pagkagulan mo po kami Beth. Dahil sa sama-sama nananalangin. Ibig sabihin, patuloy na humihingi ng gabay sa Panginoon. Magkalayo ng kami, hindi po kami nakalimutan. Kasi kasama namin ang Diyos. Amen. Ayun po Yes. tayo. Ako po hindi naman nagmamadali. Nag-aalis po ako bukas. No? Ayan pala. Sinasama ko po pala. No? Ang Catholic Lay Association of Lay Preachers of the Philippines, kami pong mga sama-sama mga speakers, preachers, no? Association ko, ay magkakaroon po ng anniversary sa June 20. Ito po sa Thursday. Kung may pagkakataon po kayo maka-attend, ini-invite po namin yung mga community, yung core council ng community, kasi po ito ay magkakaroon ng mass na pangungunahan po ni Bishop Ted Pacani. Kasama po, consecrated po ito, kasama po ang aming spiritual director, si Father James Totoyama. No? June 20 is Thursday po. Kung may chance po kayo makapunta po sa San Carlos Seminary sa Lake Forest.
kaloob. Kung magpucommute lang, kababa lang ng Guadalupe. MRT Guadalupe Station, pwede nang lakarin po yun papunta roon. Kung meron pong sasakyan, may sa gawing kanan po papuntang Makati. Yung gate po ng San Carlos Seminary. Kami po yung nagkaroon, may asok ba yun, ano? May dala po ako kasing yung mga mugs ninyo, yung nag-avail ng ticket. No? Yung mga mugs, 6 po yata yung nag-avail. Pinagamit ko sa ibang community, kaya lang yung isa kaya hindi rin po sila naka-attend. Yun po yung aming Pentecost celebration. No, kaya kailangan ko yun. Kasi ano po kami ng ticket, donation po kami ng 300 tickets, pero may free na mug. No, kaya andyan po yung aming. Meron po akong 4 na sobrang dinala. No, baka gusto niyo po, kasi patuloy po yung aming crazy sa celebration ng aming anniversary. No? Yung bag po na 4, 150 po yun. 100 po kasi pag 50 pesos yung matatag sa community. Kung gusto niyo ma-avail, maganda yung bag, nailagay na. Hindi po. Hindi na ilagay. May mga lolo po yung bag. Yung mag-rent at unlimited kape yan. Basta masipag lang kayo magtimpla. Unlimited coffee. Ayan po. Ating kala, ating Caris. Caris Philippines, Charismatic International Service po ito. Yan po sa kala po ito. Pero may silang gaganapin na Congress sa July sa Cebu. Kaya ito sa amin dito para ulitin ko, coffee is life. Unlimited coffee. Basta, masipag ang magtimpla. 150 po yung isa. Okay po. Mag-awag tayo ng kamay. Wait po tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ipinagkaloob niyo sa amin, sa kabila ng kami Panginoon, ay may mga kaabalahan sa amin na araw-araw na gawain. Lord, niloob mo na araw na ito, ang oras na ito, ay para sa iyo at para sa amin na magkasama kami, magkasama tayo dito sa lugar na iyong hiniran para luwalhatiin, para papurihan at sabayin ka namin ng Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na ngayon po ay mayroong hinaharap na pagsubok, problema sa buhay, sa pamilya, sa negosyo, at kung saan ng Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, na sa aming pananatiling nakakapit sa iyo, magtatagumpay ang lahat, magtatagumpay namin ang lahat ng aming suliranin na ito dahil laging nandiyan ka kasama namin, Panginoon. Bigyan mo rin po ng kagalingan ang bawat isa na ngayon ay narito humingi ng kagalingan sa nakmang ulit ng karamdaman. Ibuhin mo kami mula sa aming lunan hanggang sa aming kalampakan at iparanas po sa aming Panginoon ang kalakasan, paginawahan at pagpapalik pa ngayon ang aming kasiglahan. Pati na rin ang mga mahal sa buhay na naiwan po namin sa aming tahanan na nasa balik ng karamdaman, Lord. Sa pamamagitan po namin sa paghipo po sa amin, isabay mo po kagalingan para po sa kanila. Lord, tulungan niyo po ang community, Panginoon. Matatag, Panginoon, at marami pang maakay ng mga kapatid na hindi malubos na nakakilala sa iyo. Gamitin mo lubos, Panginoon, ang community ito na matagal na rin po naglilito sa iyo, Diyos. Tulungan niyo po ang aming mga anak, ang aming mga kaibigan po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Nawa, lumaki po sila, nakakilala rin ng lubos sa iyo. At darating ang time, Lord, kasama namin sila naglilito sa iyo. Dalangin namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat. Apat po yung extra. Meron.